sa ating pong huling awit ng spiritual, page 340, Electing Grace. Page 340. Electing Grace, sing. In eternity, God chose to save many sons of Adam's race. Then He sent His Son to Calvary, there to suffer in their place. Electing grace, saving grace, coming down from eternity, has delivered me and set me free. Now I'm saved forevermore. Last stanza. The Bible says, not by our works, but according to His grace, which was manifest in eternity, when He chose us as His own. Electing grace, saving grace, coming down from eternity, has delivered me and set me free. Now I'm saved forevermore. Muli, ngayong umaga, sa pakikinig at pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon, ating po muling tawagin ng ating mga ngaral si Pastor Norman Millares. Maraming salamat, Brother Jindel. Mabiyaya at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ating muling buksan ang ating mga Biblia sa Proverbs chapter 4. Proverbs chapter 4. Ating muling basahin ang talatang 23. Proverbs chapter 4 verse 23. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan, King James Version, and then basahin natin sa Tagalog. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Tagalog, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Critical seasons in guarding the heart. Yan po ang pamagat ng ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Muli tayong dumulog sa Diyos sa panalangin. Panginoon naming Diyos, luwalhati, kapurihan at karangalan, pasasalamat, papuri ang aming pong inaalay at inihahandog sa inyong umaga. Salamat, Panginoong Diyos, sa lahat ng kabutihan niyo sa amin, sa nakalipas na isang linggo, at sa bawat araw kung paano niyo kami kinalinga, iningatan, pinatnubayan. Salamat sa matiwasay
maayos, mapayapa at maluwalhating buhay. Salamat sa kasaganaan ng inyong biyaya at mga kaawaan na laging bago tuwing umaga. Alam po namin, Panginoong Diyos, na kami po ay hindi karapat-dapat na tumanggap ng anumang kabutihan mula sa inyo. Lahat ng yan ay dahil po sa inyong biyaya. Kaya lubos kaming nagpapasalamat, Panginoong Diyos, sa lahat ng kabutihang ginagawa nyo at ipinagkakalob nyo sa amin. Patawarin nyo kami palagi sa aming mga kasalanan, lagi nyong bagabagin ang aming mga puso, magkaroon kami ng tunay na kapanglawan at kalungkutan o pagtangis sa bawat kasalanan na aming nagagawa laban sa inyo. Magkaroon kami ng tunay na pagsisisi at hangarin na sundin kayo palagi sa aming buhay at mamuhay sa kasakdalan at katuwiran. Sa pagtunghay namin ng iyong mga salita, gabayan niyo po kami. Tulungan nawa kami ng iyong banal na Espiritu na kami maliwanagan. Makita po namin ang aming mga sarili, lalo na ang nilalaman ng aming mga puso sa salamin ng iyong mga salita. Anumang mga karumihan, kalikuan, kasamaan, kasalanan na nakikita nyo, ilantad nyo po sa amin. At ipahayag nyo rin po ang iyong sarili sa amin. Lubos po namin kayong makilala at ang aming Panginoong Kristo. Pagpalain niyo po ang mensahe, gawin niyo pong pagpapala sa lahat ng mga makikinig, magdulot nawa ito ng kaliwanagan, kalakasan, pag-asa, at kaaliwan sa abang puso ng bawat isa. Ito po ang aming abang kahilingan at panalangin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Keep your heart with all diligence. Ito po ang dakilang gawain ng bawat Kristiyano o bawat anak ng Diyos na iniatang ng Diyos sa kanila. Pero gaano kalungkot ang pusong napabayaan. Marami sa mga anak ng Diyos very concerned pagdating sa kanilang mga ari-arian o mga pag-aari at iba pang mga bagay. Pero ang pinakamaliit na kasigasigan na ginagamit ng karamihan sa mga nagsasabing sila'y Kristiyano ay ang pag-iingat ng kanilang mga puso. Hanggat pinangangalagaan nila ang kanilang iba pang mga kapakanan, tulad ng kanilang reputasyon, tulad ng kanilang mga katawan, tulad ng kanilang mga posisyon sa mundong ito, ang puso naman ay pinababayaan sa sarili nitong gawa o landas. Kung paano ang puso sa atin pong pisikal na katawan ay ang sentro at bukal ng buhay dahil mula dito po dumadaloy ang dugo sa bawat bahagi na nagdadala ng kalusugan o kaya naman ay sakit. Gayon din ito sa atin pong espiritual na buhay. Ang puso ang sentro ng ating pong spiritual na buhay. Kung ang ating puso, imagine ninyo, ay tinitirhan, pinamumugaran ng kasamaan, ng pagmamataas, ng pagmamalaki, ng pagmamayabang, ng kasakiman, masamang hangarin, maraming pagnanasa, kung gayon, ang buong agos ng ating buhay lubos pong mababahiran ng mga kasamaang ito. Bakit? Sapagkat ang sabi ng ating teksto, sapagkat ang puso ay dinadaluyan ng buhay. Yan po ang bukal ng buhay. Kaya kung ang puso ay masama, di ang bubukal dyan ay pawang kasamaan. Pero kung puso ay malinis, matuwid, di ang bubukalan yan ay malinis at matuwid. Tama ba? Kaya naman kung ang mga ito ay papasukin doon at mananaig sa loob ng ilang panahon, itong mga kasama ang nabanggit po natin, kung yan ay hahayaan na yan ay makapasok at mamamalagi doon sa loob ng ating mga puso ng ilang panahon, ang ating pong pagkatao at pag-uugali po ay sukat na maapektuhan.
Kaya't yung kuta ng puso, yung lungga ng ating puso, ay nangangailangan ng higit sa lahat ng mahigpit na pagbabantay at pag-iingat. Nang sa ganon, ito po ay hindi po maagaw ng napakarami at mapagmatsyag na mga mananalakay na palaging umaatake laban sa atin hong mga puso. Ang bukal na ito, dapat nating bantayan at ingatan. Sapagkat ang bukal na yan ay kailangang maingatang mabuti at protektahan upang ang tubig ay hindi po mahaluan ng lason. Tanda natin mga kapatid, the man is what his heart is. The man is what his heart is. If the heart is dead to God, then nothing in him is alive. And if it is be right with God, then all will be right. But if the heart is not right with God, then all will be not right with God. You know why? Because our text says, for out of it are the issues of life. Sapagkat dito bumubukal, dito dinadaluyan ang lahat ng lumalabas sa buhay. Diyan po nanggagaling. Ngayon, napag-alaman po natin sa nakaraan po nating pag-aaral, nung nakarang linggo, kung ano ang ibig sabihin ng ingatan ang puso. Keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Magkaroon tayo ng kaunting maigsing pagbabalik tanaw sa atin pong natunghaya. Ano ba ibig sabihin ng ingatan ang puso? Kapag sinabing ingatan ang puso, ang pag-iingat ng puso ay nangangahulugan ng pagsusumikap na isara ang lahat ng mga daluyan o lagusan nito sa lahat ng laban o salungat sa Diyos. Huwag nating hahayaan na anumang bagay na kontra, salungat o laban sa Diyos ay makapasok sa ating mga puso. Hanggat mare, by all means, sarahan agad yung lagusan ng ating mga puso. Ang lahat ng mga daanan patungo sa puso ay kailangang maingat na bantayan upang walang anumang bagay na nakakasakit o marumi ang makapasok po doon. Lalo na po, laban sa mga walang kabuluhang pag-iisip at imahinasyon. Lalo na, laban sa lahat na mga panahon kung saan sila ay pinakaakmang makakuha ng kalamangan. Ingatan po nating mabuti ho yan, mga kapatid. Yan pong ibig sabihin ng pag-iingat ng puso. Bantayan natin bawat lungga, bawat daanan, bawat pasukan ng ating mga puso laban sa anumang bagay na salungat sa Diyos. Pangalawa, ang ibig sabihin ng pag-iingat o ingatan ng puso ay nangangahulugan ng pagsusumikap na iayon ito palagi sa salita ng Diyos. Lagi nating maging layunin at motibo tuwing tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikinig ng mga sermon, na yung ating mga puso ay maiayon, sa salita ng Panginoon. At hindi tayo dapat makontento, mga kapatid, hanggat hindi nakatatak sa puso natin ang isang aktwal na larawan ng dalisay at banal na mga katuruan ng salita ng Diyos. Dapat siguro din natin, mga kapatid, na lahat ng ating, kaya nga tayo nag-aaral ng Bible, kaya nga tayo nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, para po yung dalisay at banal na mga katuruan nito ay maitatak sa atin pong mga puso. Dahil kung hindi, walang kabuluhan. Hindi natin masasabing we are profiting from God's Word. All Scripture is given by inspiration of God and it is profitable. So how can you say that you are benefiting, that you are profiting from God's Word? Kung hindi mo pagsusumikapan na ang mga aral na yan ay may pamuhay. Hindi dapat mangyari na mga bagay na hinanda ng Diyos ay hindi ho pumasok sa ating mga puso. Kasi meron po talaga sa mga tao na hindi ho pumapasok sa kanilang mga puso yung mga bagay na inihanda ng Diyos.
para sa kanila. Kaya dito natin malalaman talaga kung sino ang elect, kung sino talagang saved, kung sino mayroong genuine repentance and faith. Ang taong may genuine repentance and faith, yung mga bagay na inihanda sa kanila ng Diyos, pumapasok yan sa kanilang puso, tinatanggap nila yan. Katulad ng mga aral ng Panginoon Kristo. Kabilang dyan ang doctrines of grace. Kaya ang doctrines of grace, hindi ho yan itinatakwil. Hindi yan kinokontra. Hindi yan nilalabanan. Pagka yung isang tao kontra dyan sa doctrines of grace, mga aral ni Kristo ho yan eh. Pag kontra ang tao, hindi talaga siya mayroong genuine repentance and faith. Peke. Akala lang niya, palagay lang niya na meron siyang genuine faith. Sasabihin, may genuine faith. Tapos tinatakwil naman yung aral ni Kristo. Ano yon? Pananampalataya lang kay Kristo? Hindi kasama yung aral niya? Ano yon? Bukod yung aral ni Kristo kay Kristo? Kaya nga natin tinatanggap si Kristo dahil nga sa aral niya eh. Di ba? At ang tumatanggap sa aral ni Kristo, tumatanggap sa Kanya. Ang nagtatakwil sa aral ni Kristo, itinatakwil si Kristo. Ganun lang naman ho yun eh. Tingnan po natin ang unang Korinto, Kabanata 2, talatang 9. 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Tingnan niyo po mga totoong ligtas. Mga totoong nakaranas ng kapanganakang muli, na mga kinilos ng banal na Espiritu ang kanilang mga puso. Ang sabi rito, 2.9 ng unang Korinto, datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao. Yun ang malaking problema eh. Hindi pumasok sa puso ng tao. Anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila, na nagsisiibig sa kanila. Ito ang totoong save. Verse 10. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Kaya nga nakakalungkot mga kapatid, itong mga bagay na ito na inihanda ng Diyos sa mga nagsisiibig sa Kanya, ibig sabihin mga hinirang, ay hindi po tinanggap ng mga Arminian. Hindi tinanggap. At meron din mga sovereign gracer, ha? Mag-iingat din tayo dyan sa mga nagsasabing mga sovereign gracer, na naniniwala lang sa doktrina ng sovereign grace, tulip pa nga tawag nila, tulip Calvinism. Na para bagang yung mga aral na yan ay galing kay John Calvin. Hindi tayo gumagamit po niya, tulip at saka Calvinism. Grace. Grace in the salvation of men. Yan po ang mas biblikal. At yung mga yan, mga kapatid, yan po yung mga bagay ukol sa Diyos. Mga bagay ng Diyos yan na inihanda ng banal na Espiritu. Ipinahayag. Kanino? Diyos sa mga hinirang, sa mga totoong ligtas. Sa pamagitan nino? Ng Espiritu. Kaya yan, sa kapanganakang muli. Teka muna, itong ating kurtina sumasayaw. Ayos lang ba? Bagay, hindi naman ako nababader. Kayo kaya, nababader? Okay lang? Ipasok na lang natin to dun sa loob. Pakitulong. Yan. Para hindi sasayaw-sayaw. So nakita natin mga kapatid, yung mga aral ni Kristo, ang aral ng ating Panginoong Sus, dapat yan ay nainihanda ng Diyos, dapat yan pumasok sa ating mga puso. Lahat ng mga aral ng Panginoon. Kasama dyan, doctrines of grace, aral ni Kristo yun, hindi naman aral ni John Calvin yan. Kaya tayo, hindi naman tayo tagasunod ni John Calvin. Kaya ayoko po yung term na Calvinist, hindi po ako Calvinist, ako po'y Baptist, sovereign gracer, totoong sovereign gracer, na kinukondena ang Arminianism at naniniwala sa doctrines of grace. Kasi ang doctrines of grace, mga katuruan po yan ng ating Panginoong Kristo. Siya mismo nagturo niyan eh. At iba pang mga aral ni Kristo, dapat po yan ay tanggapin, sundin, i-apply, gawin natin sa ating buhay. Sa ganung paraan, naingatan natin ang ating mga puso. Pangatlo,
ibig sabihin ng ingatan ng puso ay panatilihin mong malambot ang iyong puso sa kasalanan. Keep your heart with all diligence. See to it that your heart is always tender unto sin. Yung pong sense of the exceeding sinfulness of sin should not be lost. Dapat ang tingin natin sa kasalanan ay talaga namang halimaw. Matindi, sobra. Again, ang sabi ko nga, the exceeding sinfulness of sin. Na yung kasalanan yan, dapat talaga, kasuklaman natin yan kamuhian natin yan, magalit tayo dyan At hindi yung kakampihan pa, at hindi yung ikokondon pa, kukonsintihin pa, hindi. Dapat talaga magkaroon tayo ng kalumbayan. Kaya nga tumatangis Mapalad ang mga tumatangis. Ano tinatangisan nila? Yung problema ng alin? Wala silang pera. Hindi, problema ng kasalanan. Yun ang tinatangisan. Kaya nga, ang isang nag-iingat ng kanyang puso, araw-araw siya'y nagsusumikap na ang kanyang puso ay hindi po maapektuhan ng heinousness of his self-will and self-love. Self-will and self-love. Dapat yan mawala. Yang self. Kaya nga, may utos ang Panginoon. Deny ourselves. So we should hate sin. We should make conscience of sin. We should grieve over it. We should strive against it. Turn away from it. Repent every time na tayo po ay makagawa ng kasalanan. Kahit kaliit-liitang kasalanan. Ikalungkot natin. Yun pong ibig sabihin ng making our hearts tender unto sin. Sa ganung paraan, iniingatan natin ating mga puso. Naway laging palambutin ng Diyos ang ating mga puso sapagkat ang puso may tendency talagang maging matigas. Pag ang puso naging matigas, hindi na mababagabag yan sa kanyang kasalanang nagagawa. Darating din ang punto, mga ngatwiran pa yan sa maling ginagawa. Darating ang punto, ipagtatanggol pa niya. Naku po. Di yung puso naging, anong tawag doon? Kinalyo na. Kinalyo na. Naku, wag sanang mangyari sa atin yan, mga kapatid. Pagka ganyan, delikado tayo dyan. Na kahit na yung mga paalaala ng Diyos, yung mga patapik-tapik ng Diyos, wala na, hindi na natin napapansin. Lago tayo dyan pagka ganun. Kaya yung nakagawa tayo ng pagkakamali, nakagawa tayo ng kasalanan, siyempre, paalalahanan tayo ng Panginoon. Tatapikin niya tayo. Wala, yung puso'y kalyo na. Hindi napapansin. Hindi nararamdaman. Mali na ang kanyang ginagawa. Ano susunod dyan? Batukan ka na. Batukan ka na ng Panginoon. Pag hindi ka pa rin nakuha sa batok, hahatawin ka na. Yun. Huwag na sana umantong pa doon. Kahit na yung mga maliliit na kasalanan, mabagabag tayo. Yun ang ibig sabihin ng pag-ingatan ng ating puso. Pangapat, ang ibig sabihin ng ingatan ng puso ay buong sigasig ng paghahangad na malinis ito o linisin ito. Kaya nga araw-araw, dapat tayo mag-repent, dapat exercise natin araw-araw ang ating repentance at ang ating pong pananampalataya sa Panginoon. Siyan pong mga bagay na yan ang nagpapaliwanag kung ano ibig sabihin ng ingatan ang ating mga puso. Ngayon, may mga panahon mga kapatid, may mga panahon na dapat doble ang magiging pag-iingat natin sa ating mga puso. Ito po yung mga panahon na dapat mas lalo tayong maging alert. Ito yung panahon na dapat full alert. May warning. Ngayon, sabihin natin mga kapatid, let me say this. Ang tungkulin na ingatan ng puso ng may sukdulang kasipagan ay nakasalalay po yan sa Kristiyano. Take note, sa lahat ng panahon o oras. Sa lahat ng panahon o oras. Ibig sabihin, wala hong panahon o kalagayan ng buhay na tayo po ay excused na gawin yung pag-iingat sa ating pong mga puso.
What I mean is that we should always be on the alert. We should be alert at all times. We must not let our guards down. Even in any single moment, we should never put our shields down. Not a single moment. You know why? Because Satan, as a roaring lion, roaming around, seeking whom he may devour. At ayaw natin, mga kapatid, that Satan, our enemy, will take an advantage of us. Ganun ho kasipag ang ating kaaway. 24 oras po siyang nagtatrabaho, 24/7, pagala-gala, at naghahanap kung sino man ang kanyang mabitag at masilo. Kaya pagka nakita ka, naibaba mo yung panangga mo, patay ka. Yari ka kay Satanas. Kaya nga, we must always be on guard. Keep our heart. Guard. Ibig sabihin ng keep guard. Garrison it. Bakuran mo, protektahan mo ang iyong puso, for out of it are the issues of life. And we should always do that diligently. Yung salitang diligent, buong kasipagan. Kaya hindi dapat papetik-petik. Hindi dapat pa-relax-relax eh. Kasi si Satanas hindi yung nagre-relax. So lalo tayo, hindi tayo dapat mag-relax. So sabi natin lahat ng panahon at lahat ng oras. Pero, may mga natatanging panahon, kritikal na oras na nangangailangan ng higit pa sa isang karaniwang pagbabantay sa puso. At ilan sa mga itong ating pong tutunghayan ngayon pong umaga habang humihingi tayo ng tulong mula sa itaas, mula sa ating Panginoon, para po ituro po ang ilan sa mga pinaka-epektibong paraan tungo po sa tamang tagumpay. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Ecclesiastes Kabanata 7. Ecclesiastes chapter 7 verse 14. Meron dalawang panahon o seasons ang binanggit po dito. Basahin natin. In the day of prosperity, be joyful. So meron palang tinatawag na day of prosperity, ano? At maganda naman po ang advice kung sakaling dumating sa atin, sa iyo, sa akin, yung day of prosperity. Sana nga, lagi na lang day of prosperity. At pagka dumating ang day of prosperity, let us be joyful. Walang masama. Enjoy natin ang lahat ng mga kabutihan at mabubuting bagay na ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoon, sapagkat sabi naman po ni Solomon, yan po ang ating portion dito sa lupa. Yung bunga ng iyong mga pagpapagal, the fruit of your labor, enjoy mo. Nasa Ecclesiastes chapter 5 yan, verse 19. Tingnan muna natin, Ecclesiastes 5, para makita nyo mga kapatid, na hindi po ito sarili kong statement. Yan. 18 muna, 5:18. Behold, Ecclesiastes 5:18. Are you following? Okay, basahin natin ha. Ito sabi, behold that which I have seen. It is good and comely for one to eat and to drink and to enjoy the good of all his labor, that he taketh under the sun all the days of his life. You see, it's good. It's not evil. It's not wrong. Which God giveth him, for it is his portion. 19. Every man also to him God hath given riches. Sino nagbigay? It's God. Bigay ng Diyos yan eh. Anong bigay ng Diyos? Riches and wealth. And hath given him power to eat thereof. Ganang kumain. Ang dami mong ang pagkain, wala ka namang ganang kumain. Bali, wala. May mga ganyan, mayayaman. Ang yayaman na, hindi pa rin kontento. Kayang bumili kahit anong uri ng pagkain, kaya lang walang gana. Importante din, may appetite. Ang ganda nga ng kama mo, hindi ka naman makatulog. Puro ka insomnia. Wala rin, hindi mo rin ma-enjoy yung buhay. You see? Dapat ma-enjoy lahat. Full package, ano? Hindi ka lang may kama, nakakatulog ka. 8 hours, 10 hours. Hindi lang may pagkain ka, may gana kang kumain. Diba? Na-enjoy mo yung pagkain. Kasi may mga tao, hindi nila na-enjoy pagkain nila eh.
Ano pa? Sabi rito, and to take his portion and to rejoice in his labor. Tingnan nyo, for this is the gift of God. So, anumang bagay na malinis, hindi naman immoral, hindi naman mali, hindi naman masama, mabuti yan. Enjoy. As long as it is not immoral, it is not unclean, as long as wala kang nilalabag na prinsipyo ng Panginoon. Kasi may mga tao kasi nagigilty pagka nag-enjoy sa buhay. May mga Kristiyano, ganun. Hindi mo masama yan. Binigyan ka ng Panginoon, enjoy mo. Ang problema kung wala. Pero may buhay pa naman eh. Enjoy mo yung buhay. 20, for he shall not much remember the days of his life, because God answereth him in the joy of his heart. Alright, so balik tayo. Day of prosperity. Balik tayo sa chapter 7, verse 40. In the day of prosperity, be joyful. But wait, hindi palaging day of prosperity. Tingnan nyo kasunod. But in the day of adversity, consider. Yun. So hindi lamang pagdating ng day of prosperity, mag-enjoy, be joyful, dapat mas lalo nating bantayan ang ating mga puso. Ganon din pagdating ng araw ng adversity, kasi hindi palaging day of prosperity. Nagkakalaki po yan. Baliktaran po yan. Tandaan mo yan. Matatapos din ang maliligaya mong araw. Ngayon, nasa itaas ka, tandaan mo ang susunod niyan, ilalim. Huwag kang magmayabang, huwag kang magmalaki, huwag kang masyadong bilib sa sarili. Ngayon, nasa itaas ka, bababa ka din. At ikaw namang nasa ibaba, huwag kang malungkot. Huwag kang masiraan ng loob. Itataas ka rin. In due time. Ganun ang buhay, cycle. At nasa katalagaan ng Panginoon. Kaya nga sabi nga ni Pedro, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. God will exalt you in due time. Kung ikaw ay nasa ilalim, nilagay ka ng Panginoon doon, hintay mo yung araw na He will lift you up. He will exalt you. Ganun lang naman po yun. Alright, so ito yung dalawang panahon, seasons na sinasabi natin. Day of prosperity, or in times of prosperity, guard your heart. And most of all, in time of adversity, be doubly on guard. Unahin natin itong times of prosperity. Part 2, yung times of adversity. Mamaya yan. Alright. Now, kapag ang providence ng Diyos ay pumabor sa iyo, kapag ka ang mga circumstances mo ay favorable sa iyo, nagkaloob ng mga temporal gifts sa pamamagitan ng lavish hand ng Almighty God, kung gayon tayo po ay meron pong urgent reason na ingatan ang puso ng buong kasigasigan. Bakit? Sapagkat yan po ang panahon na tayo po ay may pagkakataong maging pabaya, magmataas, at maging makasanglibutan. Sa ganitong panahon, binalaan ng Diyos ang Israel. Tingnan natin yung babala ng Diyos, at itong babalang ito ng Diyos noon sa Israel, para din po yan sa atin. Basahin natin ang Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6. Tingnan niyo po ang babala ng Panginoon dito sa Israel noon. In verse number 10, ito po ang sabi. Basahin ko sa Tagalog. Pakinggan nyo. At mangyayari, pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, Kanaan. Di ba nangako ang Diyos? Dadalin sila sa masaganang lupa, lupang pangako, Kanaan, na doon ay dumadaloy, flowing with milk and honey. Yan. Pagka raw sila'y nakarating na doon, ano po ang paalaala ng Diyos? Itong lupa na isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob upang ibigay sa iyo na may malalaki
at mabubuting bayan na hindi mo itinayo. 11. At mga bahay na puno ng lahat na mabubuting bagay na hindi mo pinuno, at mga balong hukay na hindi mo hinukay, mga ubasan at mga puno ng ulibo na hindi mo itinanim, at iyong kakanin at ikaw ay mabubusog. In other words, nanagana kayo, pagdating nyo doon, nagtagumpay kayo, naging prosperous kayo. Anong babala? Verse 12, at mag-ingat ka nga, baka iyong malimutan ang Panginoon na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Yun. Baka makalimot na. O di ba ganyan palagi? Pag nananagana na ang tao, paldo na ang bulsa, paldo ang wallet, lahat na, nasa kanya na. Yun yung panahon ng tao'y nakakalimot na sa Diyos. Guaranteed po yan, mga kapatid. O, wag mo sabi, hindi mangyayari sa akin yan. Kaya nga, ingatan mo ang iyong puso. Sapagkat ang puso'y magdaraya at masama higit sa lahat. Huwag mo sabing nakatayo ka. Sabi ng Biblia, baka ikay mabuwal. Yan ang babala ng Diyos sa Israel. Pero nakinig ba sila? Hindi sila nakinig. Tingnan nyo kung ano nangyari. Chapter 32. Punta tayo sa chapter 32. Binaliwala nila yung paalaala, warning ng Panginoon. Verse 12. Ang Panginoon na mag-isa ang pumatnubay sa Kanya at walang ibang Diyos na kasama Niya. 13 of chapter 32. Ipinaari sa Kanya ang matataas na dako ng lupa at siya'y kumain ng tubo sa bukid. Sino po? Ang Israel. At Kanyang pinahitit ng pulot na mula sa bato at ng langis na mula sa batong pingkian. 14. Ng mantika ng baka, gatas ng tupa, binigay. May taba ng mga kordero, ng mga tupang lalaki sa basan, at mga kambing, na may taba ng mga butil ng trigo, at sa katas ng ubas ay uminom ka ng alak. Ano ang kanilang naging reaksyon at ugali? Ngunit tumaba si Jeshurun, another name for Israel. Tumaba! Biro niyan. Nanagana ang Israel at tumutol. Ikaw ay tumataba. Excuse me. Yun po sabi ng Bible. Bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magalit. Ikaw ay tumataba, ikaw ay lumalapad, ikaw ay naging makinis. In other words, nag-prosper. Nang magkagay kanyang pinabayaan ang Diyos na lumalang sa kanya at niwalang kabuluhan ng bato na kanyang kaligtasan. Tingnan nyo. Yun ang naging result. Sad to say, kanilang pinabayaan ang Diyos na lumalang sa kanya. Napakadaling makalimot ng tao talaga. Puntahan naman natin ang Nehemiah. Nehemiah chapter 9. Nehemiah chapter 9. Look at in verse 25. At sila'y nagsisakop ng mga bayan na nakukutaan. So nagtagumpay sila sa kanilang mga military endeavor at ng matabang lupain at nangag-ari ng mga bahay na puno ng lahat na mabubuting bagay, ng mga balon na hinukay, ng mga ubasan at ng mga ulibuhan at ng mga punong kahoy na may bungang sagana, na anupat sila'y nagsikain at nangabusog at naging mataba at nang aaliw sa iyong malaking kagandahang loob, matapos silang pasaganain pagpalain ng Diyos. Ano po ang nangyari? 26. Gayon may naging manunuway sila at nang himagsik laban sa iyo. At tinalikdan ang iyong kautusan. At pinatay ang iyong mga propeta na nangagpapatotoo laban sa kanila, na sila'y magsipanumbalik sa iyo
at sila'y nagsigawa ng malaking pamumungkahi. Ginalit pa nila, pinrobok pa nila ang Diyos. Walang utang na loob, ano? Itong Israel. At sa tingin nyo ba, iba tayo sa kanila? Sa tingin mo ba, ikaw ay hindi ganon? Ako hindi ganon. Kaya bantayan ang puso. Punta naman tayo sa Hosea. Hosea, chapter 13. Ito pa. 13, verse 6. Ayon sa pastulan sa kanila, gayon sila nangabusog. Sila'y nangabusog, at ang kanilang puso ay nagmalaki. Yo. Nung sila'y nangabusog, doon nagawa nilang magmalaki sa kanilang mga puso. Kaya't kinalimutan nila ako, sabi ng Panginoon. Ito pa, Jeremiah chapter 22. Isa pa. Kung hindi pa sapat yan mga kapatid ha, yan ang turo ng Bible, talagang guaranteed yan. Delikado talaga sa panahon ng kasaganaan, day of prosperity. Jeremiah 22. Delikado. Ako'y nagsalita sa iyo, kailan? Sa iyong kaginhawaan. Sa panahon na ikay prosperous, ako'y nagsalita sa iyo. Pero anong sagot mo? Ngunit iyong sinabi, hindi ko didinggin. Ito ang naging iyong paraan mula sa iyong kabataan na hindi mo dininig ang aking tinig. Kailan ang bayang Israel hindi nakinig sa tinig ng Panginoon? Sa panahon ng kanilang prosperity. Sa panahon na sila'y sagana, tinatawag sila ng Panginoon, pero hindi nila pinapansin ang tawag ng Panginoon. Oo, ang tao nga naman, talaga naman. See that? Marami talaga mga warnings mga kapatid ang inihayag ng banal na kasulatan. Tulad na lang sa isang hari na ang pangalan ay Uzziah. Tingnan niyo po si Uzziah sa 2 Chronicles chapter 26. 2 Chronicles chapter 26. 26 verse 16. Ngunit nang siya'y lumakas, ano nangyari? Ang kanyang puso ay nagmataas. Parang rhyme, ano? Rhyme. Nang siya'y lumakas, ang kanyang puso'y nagmataas. Na ano pat siya'y gumawa ng kapahamakan at siya'y sumalangsang laban sa Panginoon niyang Diyos, sapagkat siya'y pumasok sa templo ng Panginoon upang magsunog ng kamangyan sa ibabaw ng dambana ng kamangyan. Sad to say. Ganon din ang sabi ng Diyos doon sa hari ng Tyre, your heart is lifted up because of your riches. Ezekiel 28 verse 5. Ezekiel 28 verse 5. Your heart is lifted up because of your riches. Yumabang. Ang tao talaga mayabang o mayaman, mayabang. Nakakalungkot mga kapatid, itong mga trahedya na nangyari sa kanila. Pero nauulit po yan sa ating panahon. O ang makalupang pag-iisip, o ang makamundong pag-iisip na nananaig, ang pagpapakasasa sa laman, ang mga sinful extravagances na nakikita sa mga nagsasabi na sila'y mga Kristiyano habang ang panahon nila ay maganda o mabuti. Hindi nagawang ingatan ang kanilang mga puso. So ngayon, nakita natin, nasaksiyan po natin kung paano ang practical godliness ay naglaho sa kanila, kung paano po yung denying of self ay nawala, kung paano po ang kasakiman, kasiyahan at kahalayan ang taglay ng karamihan
sa mga tumatawag sa kanilang sarili na mga anak ng Diyos. Bagamat malaki ang kanilang kasalanan, mas malaki ang kasalanan ng mga pastor nila at ng kanilang mga mangaral. Bakit? Sa halip pong bigyan ng babala, sa halip na turuan, pangaralan, palalahanan, sa halip na sawayin, at ipakita sa harap ng kanilang mga miyembro ang isang halimbawa ng kahinahunan at pagtitipid, sila pa ho yung sila pa ho yung kriminal na nananatiling tahimik sa umiiyak na mga kasalanan ng kanilang mga nakikinig at mga miyembro. At sila pa ho ang mga pasimuno na humihikayat sa walang ingat na paggastos ng pera at ang pagpapakasawa sa makamundong pagnanasa. Sila pa ang nagsisilbing mga masamang halimbawa sa kanilang mga miyembro. Mga pastor na maluluho at parang mga asong ulol na matatakaw sa pera at material na bagay. Ang daming mga pastor nagsiyamanan. Dati, hindi nga makabili ng bisikleta eh. Ba ngayon, Mercedes-Benz. Ba ngayon, BMW. Ano yun? Yung Ford Raptor. Kulay pula. Innova, kulay red. Lahat ng mga kaluhuan eh. Lahat ng mga pita ng laman eh. Nakukuha eh. At pinapapasan yan sa mga miyembro. Ito namang mga miyembro, sige po, kami ho magbabayad ng monthly at amortization ninyo. Mantala yung mga anak nila, hindi lang mapag-aral. Nangungupahan lang sa mga apartment. Bulag na taga-sunod. Diba? Nakakalungkot po yung mga ganyan. Kung gayon, matapos nating masaksihan ng mga halimbawa ngayon mga kapatid, paano po natin iingatan ang ating mga puso sa mga bagay nito sa panahon ng kasaganaan? Yan ang magandang tanong. Mag-iingat tayo in times of prosperity. Kaya kayo po, mga naghahangad na yumaman, kung alam lang ninyo. Magandang, meron po ako nakalaang message yan eh. Tungkol sa kayamanan. Masama bang yumaman? Kung masama, bakit pinayaman ng Diyos si Abraham? Ba't pinayaman ng Diyos Solomon? Hinihingi lang naman ni Solomon, karunungan eh. Ba may bonus? Binigyan pa ng kayamanan. O, kita nyo, nangyari kay Solomon. Si Jacob nga tungkod lang ang dala niya nung siya umalis ng Padan Aram Tungkod lang, pagbalik niya, kawan-kawan na siya Pinayaman siya ng Diyos. Si Job, pinayaman ng Diyos. So kung masama ang yumaman, ba't ang Diyos nagpapayaman at nagpapadukha? Sabi ng unang Samuel, Kabanata 2. Meron siyang pinayayaman, meron siyang pinadudukha. Wala ang problema sa kayamanan. Ang problema, puso ng tao. Yan ang problema. The heart. Hindi niya kayang i-handle ang kayamanan. Akala niya kontrolado niyang kayamanan. Hindi niya alam siyang kinokontrol na ng kanyang kayamanan. Hindi masama. Kaya lang, ang masama, yung hahangarin mong yumaman ka. Yun ang masama. Kasi wala po ako nakita sa Bible na ine-encourage ang tao na magpayaman. Wala. Pinayayaman ng Diyos. Pero yung hahangarin mong yumaman ka, sabi nga ng Panginoon, huwag kang mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa kundi ng kayamanan doon sa langit, na wala doon magnanakaw, wala doon tanga. Espiritual na kayamanan ang iniuutos ng Panginoon. Pero kung kalugtan ka ng Panginoon, napayamanin ka, tanggapin mo. Nabasa naman natin kanina, di ba? Ang Diyos ang nagbibigay ng kayamanan. Kasi, ganito yan mga kapatid
Bagamat mayroong message tayo dyan. Pahapyaw lang. Kasi, pagka ang inatupag mo dito sa lupa ay magpayaman, hindi ka yayaman sa Diyos. Maaring magtagumpay ka, yumaman ka dito sa lupa, pero never sa Diyos. Alam mo bakit? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, no man can serve two masters. No man can serve both God and Mammon. Mamili ka, Diyos o kayamanan. Saan mo gustong magpayaman? Sa Diyos o sa pera? Kasi kung talagang paglilingkuran mo ang pera at gusto mong yumaman, magtatagumpay ka, yayaman ka, pero never kang yayaman sa Diyos. Kasi no man can serve two masters. Either you will hate the one or love the other. You see? That's the effect. Magtagumpay ka man, naging mayaman ka man, dukha ka sa Diyos. Ito po mga kapatid. Ito po ang mga, tinan nyo yung mga mayaman, di ba? Mayaman sila sa Diyos, namatay silang walang Diyos. Ang daming mayayaman, namatay walang Diyos. Kaya in hell, they lifted up their eyes being in torment. Alala nyo yung mayaman? Sa panahon ni Lazaro, saan napunta yung mayaman? Sa impyerno. Mamaya, titingnan po natin yan mga kapatid. The danger. Kaya mag-iingat tayo eh. Pero kung payamanin ka ng Diyos, nako, ingat ka. Nako. Dapat talaga, ito sa akin pong pagkaunawa sa salita ng Diyos, bago ka bigyan ng Diyos ng kayamanan, dapat bigyan ka muna ng wisdom. Kaya nga, wisdom is the principal thing, sabi ng Proverbs chapter 6. Kung ikukumparan mo karunungan sa ginto, masigit ang wisdom kaysa sa ginto, kaysa sa mga mamahaling bato o rubies. Alam mo kung bakit? Kasi pag nauna kayamanan, wala kang wisdom, wawasakin ka ng kayamanan. Hindi mo kayang i-handle yan. Kaya kailangan ng wisdom galing sa itaas para ma-handle mo ng maayos, ng tama. Bawat piso ay magamit mo sa mabuting paraan. Tuturuan ka ng wisdom, gagabayan ka. Kaya wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. Ito yung mga tumatama sa loto. Biglang yaman. O ano nangyari? Naging mabuti ba? Naging blessing ba sa kanila? Hindi. Yung kayamanan lalong naging sumpa sa kanila. Curse. Kaya mga naghahangad yumaman, hindi nila alam yan eh. Mag-iingat. Delikado pinapasok niya. Maraming patibong dyan. Maraming panganib na pag hindi nag-ingat ang puso, laglag siya ron. So una, itong gagawin. Seryoso po nating pagbulay-bulayan ang mapanganib at nakabibitag na mga tukso na dumarating sa isang maunlad o masaganang kalagayan. Dahil napakakaunti sa mga nabubuhay sa kasaganaan at kasiyahan ng mundong ito ang nakatakas sa walang hanggang kapahamakan, dulot ng kayamanan. Mateo 19:24, Matthew chapter 19 verse 24. 19:24. Tingnan niyo sabi ng Panginoon. Ito yung prinsipyo ng Panginoon eh. At muling sinasabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa sa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Ba't sinabi ng Panginoon yan? Ha? Kasi yung kayamanan ng humaharang sa isang taong mayaman para siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil bakit? Kontrolado siya ng kanyang kayamanan. Tapos yung puso niya, umiibig sa kayamanan dito sa lupa. Wala siyang pag-ibig sa kayamanan sa langit. So paano makakapasok ang ganyang klaseng tao sa kaharian ng Diyos? Ito pa lang, sinabi na ng Panginoon,
Mahirap, imposible para sa isang, mahirap, hindi naman sinabi imposible. It's hard, yun po yung binanggit dyan, hard, hindi naman impossible. It's hard for a rich man to enter into the kingdom of God. Kakaunti lang. Kakaunti. Psalm 52 verse 7. Another verse. Psalm 52 verse 7. So ngayon, alam niyo na, ba't di tayo pinayaman ng Diyos? Doon sa mga nagtataka, bakit ako'y mahirap? Gusto mo yumaman? Ikaw yumaman, baka hindi ka makapasok sa kare ng Diyos. Kaya salamat na lang, pinanganak tayong mahirap. Psalm 52 verse 7, narito, ito ang tao na hindi ginawang kanyang katibayan ang Diyos. Kundi ano? Tumiwala sa kasaganan ng kanyang mga kayamanan at nagpakalakas sa kanyang kasamaan. Kita nyo ang panganib, ang mga patibong ng isang prosperous life. Mayaman. Tandaan din natin na marami po sa mga anak ng Diyos ang malungkot na lumala at sumama ang kanilang buhay sa panahon ng kanilang worldly success and prosperity. Dami niyan. Dami. Basahin natin ang Jeremiah chapter 2. Dito naman sa Jeremiah chapter 2. Nang ang Israel po ay nasa mababang kalagayan sa ilang, ano ang sabi tungkol sa kanila? Look at verse 3. Ang Israel ay kabanalan sa Panginoon. Wow! Yan yun nung panahon na ang Israel ay nasa mababang kalagayan, nung sila'y naroon sa disyerto, sila po ay tinawag na kabanalan sa Panginoon. Ang ganda, no? Pero nang kumain sila, nang sila'y nangabusog, nung sila ay nabasa natin, nagsitaba at lumapad doon sa matabang pastulan ng Kanaan. Ito po ang sinabi nila, verse 31. Nakakalungkot. Ito na ang kanilang sinasabi, O lahi, tingnan ninyong salita ng Panginoon, naging ilang baga ako sa Israel? O lupain ng salimuot na kadiliman, bakit nga sinasabi ng aking bayan, kami ay nangakalaya, hindi na kami paroroon pa sa iyo. Kita niyo. Yan ang sinasabi nila, kami ay nakalaya, ay sa wakas, malaya na kami, we're free, nakalabas na kami sa Egypt. Salamat, magagawa na namin, gusto namin gawin. Hindi na kami paroroon pa sa iyo. Nakalimutan na nila ang Diyos. So yan. Pagbulay-bulayan po natin yan. Yan pong mga nakabibitag na mga tukso na dumarating sa isang maunlad o masaganang kalagayan. Kasi kakaunti lang talaga po ang nakatakas po dyan sa walang hanggang kapahamakan. Kakaunti. Pangalawa, buong sipag po nating hanapin ang biyaya para masunod po natin yung sinasabi doon po sa Psalm 62 verse 10. Masunod sana natin to. Panalangin natin yan mga kapatid. Kaya kailangan natin ng grace. Hanapin natin yan, biyaya ng buong sikap. Psalm 62, ano ba sabi sa Psalm 62 verse 10? Tingnan natin mga kapatid. Sabi rito, huwag kang tumiwala sa kapighatian at huwag maging walang kabuluhan sa pagnanakaw. Kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong paglalagakan ng inyong puso. Maganda ba? Paalala ng Panginoon? Maganda. Napakaganda. What a reminder. If riches increase, set not your heart on it. At bakit? Kasi nga may tendency, diyan mo na lang ilagak ang puso mo, kayamanan. At pag nangyari yan,
kukunin ulit ng Panginoon yan. Kukunin. Maganda ba yumaman? Masarap bang yumaman? Kung tama puso mo, ay kung mali. Kita niyo yung kahalagahan, ingatan ng puso. For out of it are the issues of life. Bantayan. Ang mga kayamanan ay maaaring ibigay sa iyo para lang subukan ka. Ang mga kayamanan ay hindi lamang mga bagay na walang katiyakan. Sila'y may mga pakpak at mabilis pong lumilipad palayo. Ang tanong, pag nawala na, paano ka na? Pag nawala, may pakpak kaya man lilipad yan Sabihin, hindi tumatagal. Pag nawala, ano na ugali mo? What is going to be your conduct towards God, towards yourself, and towards your neighbor? Pag nagkabawian na, yan na. Kaya mong tanggapin? Baka murahin mo Diyos pag nangyari yun. Baka sumama loob mo sa Diyos, magtampo ka na, magalit ka na. Hindi ka na mananalangin. Hindi ka na pupunta sa church. Hindi ka na magbabasa ng Bible. See? Tanda natin, ang mga kayamanan lumilipas. Tingnan natin mga talata. 1 Timothy chapter 6 verse 7, mga kapatid. Konti na lang. At ako'y matatapos na. 1 Timothy chapter 6 verse 7. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. Kita nyo, hindi mo naman madadala yan sa hukay. Iiwan mo rin yan dito. Pagpanaw mo, yan. At yung sinasabi natin, ang mga kayamanan, meron niyang pakpa, kaya mabilis na lumipad po yan. Tingnan natin sa Proverbs chapter 23. Kawikaan. Proverbs chapter 23. Look at verse 5. 23 verse 5. Iyo bang itititig ang iyong mga mata sa wala? Sapagkat ang mga kayamanan ay tunay na nagsisipagpakpak. Ay pakpak, gaya ng agila na lumilipad sa dakong langit. Isa pa, 27. Chapter 27, verse 24. 27, 24. 27, 24. Sapagkat ang mga kayamanan ay hindi magpakailanman. Taga natin sa batuyan. Nawawala din yan At namamalagi ba ang putong sa lahat ng salit-saling lahi? Kaya makikita nyo mga kapatid, kahit na sa pinakamabuti ay hindi nagagawa ng kayamanan na mabigyan ng kasiyahan ng kaluluwa. Manapay napapahamak lamang sa paggamit nito. Hindi natin pwedeng hindi basahin yung 1 Timothy chapter 6. Kanina, binasa natin ang verse 17. Tingnan niyo po na idudulot ng kayamanan. 1 Timothy. O pag-ibig sa kayamanan, I should say. I stand corrected. Walang problema sa kayamanan. Problema sa puso nga ang problema sa attitude. Pag-ibig sa salapi, pag-ibig sa kayamanan, naging covetous na. 1 Timothy chapter 6 verse 9. Datapat ang mga nagsisipagnasang yumaman. Mayaman na yayamanin pa lang. Ano ito? Mayaman na ba o yayaman pa lang? Kita nyo yung mga naghahangad yumaman, ito mangyayari. Yung mga nagsisipagnasang yumaman, kasi hindi pa mayaman.
Kaya nagsisipag-nasang yumaman. Ano mangyayari? Ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Alam ba yan ng mga na gustong yumaman? Sino sa atin naghahangad yumaman? Alam mo ba to? Ngayon, may warning na mag-ingat. Mag-ingat. Kung sakala ko'y payamanin ng Panginoon. Yung sinasabing wisdom. Wisdom muna. Bago kayamanan. Kasi pag wala kang wisdom, hindi mo alam yan. Lagot ka. Yung akala mong blessing, magiging sumpa. Sa ikapapahamak mo. Yeah? You see? Kaya tandaan po natin mga kapatid, walang sino mang tao ang pinahalaga ng Diyos dahil sa mga bagay na ito. Pinahalagan po ng Diyos tayo sa pamagitan ng panloob na mga biyaya at hindi ho mga panlabas na pag-aari. In every nation, he who fears Him and works righteousness is accepted with Him. Acts 10:35. Now last, ikatlo. Ilagak mo sa iyong puso ang konsiderasyon sa seryosong araw ng pagtutuos. Yung Day of Reckoning, kung saan ayon sa ating pagtanggap ng mga kaawaan, ay gayon din ang ating mga pagtutuos sa kanila. Tandaan natin, may Day of Reckoning. Ano yun? Araw ng pagtutuos, araw ng paghuhukom. At tayo po'y magbibigay sulit, mga kapatid, ayon sa sukat ng mga biyaya, pagpapala, kasaganaan o kaawaan na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi much is given, much shall be required. Alam mo ba yon? Malaki ang pananagutan ng mga mayayaman sa Diyos. Kung gaano kalaki ang pera nila, ganun kalaki ang ibibigay sulit nila sa Diyos. Bawat sentimo, bawat piso na kanilang ginastos ay magbibigay sulit sila sa Panginoon. Basahin natin ang Lucas, huling talata, huli sa 2. Lucas 12:48, Luke 12:48. Kaya malaki pananagutan ng mga mayayaman Malaki sisingilin sa kanila ng Diyos. Batay dun sa prinsipyo na much is given, much shall be required. See? Siyempre, yung kaunti lang binigay sa kanya ng Panginoon, kaunti lang din ang kanya ibibigay sulit. Pero dun sa binigyan ng marami, ay marami susulit niya. Gaano kahirap yan? Kita niyo? Lucas 12:48. Datapwat ang hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. Pero papaluin pa rin. Ibig parurusahan pa rin. At sino mang binigyan ng marami, ay marami ang hihingin sa kanya. Kita nyo. At sa sino mang pinagkatiwala ng marami, ay lalo ng marami ang hihingin sa kanya. Kaya nga pagka ikay yumaman, kung sakali man sino man sa atin dito payamanin ng Diyos, magpautang ka, magbigay ka, yung kayamanang yan, gamitin mo yan sa pagkakawang gawa, hindi yung gagamitin mo lang sa sarili mo. Ano yon? Magpapakasasa ka sa pita ng laman? Ano yung puro pleasure? Kaya ka pala pinayaman ng Diyos dahil dyan, hindi ang blessing. Sinumpa ka na ng Diyos. Kung sa ikawawasak din mo pala yan ang iyong buhay, hindi ang blessing. Kaya akala ng karamihan dyan marami nagkakamali, lalo mga Armenian, na puro walang alam, puro blessing, payamanin sila, pagpalain sila. O pag pinagpala naman, ano gagawin mo? Kadamot-damot. Hindi mo lang tumulong sa kapatid na hirap.
Kaya napipilitan yung kapatid umutang sa Bombay. Lubog-lubog na sa utang. Ikaw namang mayaman. Wala ka man puso. Ay, tulungan yung kapatid. Pinayaman ka pa ng Diyos. Susuluhin mo lang pala yan. Para sa pagpapakasasa sa pita ng laman. Sa kamunduhan. Sa carnality. Yari ka. Mananagot ka sa Panginoon. Di mo lang tumulong. Dami-dami dapat tulungan eh. Sinolo. Sakim. Yan ang sakim. Wala man lang pakiramdam na dumamay sa mga nangangailangan. Kaya nga mayroong aral ang Biblia dyan sa mga mayayamang Kristiyano. Balik tayo sa unang Timoteo. Naalala ko kasi yan Sabi ko, second to the last na Inaalala ko po itong 1 Corinthians. Pagka ikay pinayaman ng Diyos, ito dapat mong tandaan, ha? Hindi man yumaman, pinagpala sa pera. Mas mapera ka kaysa sa iba. Yan Ano sabi dito? 1 Timothy 6:17. Ang mayayaman sa sanglibutang ito, lalo na sa mga kapatiran, ang tinutukoy dyan ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip, huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kasi yan nga ang tendency, umasa na lang sa kayamanan Yan. Kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Dapat doon pa rin sa nagbibigay at hindi yung binibigay o ibinibigay. 18, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa. Yun. Na sila'y maging handa sa pamimigay. Maibigin sa pamamahagi. Hindi madamot. Kung kailan yumaman, tsaka dumamot. Naging maramot. Na mga tipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Yun. Yung pala purpose pag pinayaman ka ng Diyos. Para mas lalo kang yumaman sa paggawa ng kabutihan. Magkawang gawa. Huwag mo suluhin. I cannot imagine yung mga tumatama sa loto ng 100 million, 200 million. Paano nila gagamitin yung perang yan? Kasi hindi namimigay. Kasi may hiningan ako, hindi ako binigyan. Joke lang po. Last verse, Romans 14:12. Sino kaya yun? Tumama sa loto. Secret. 14:12. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Kaya nga bilang mga katiwala ng Diyos, hindi naman natin yan Mga tinatangkilik natin, anumang meron tayo, hindi natin yan Diba? Doon nga, linggo-linggo, sinasabi natin yan Ang lahat ng mga naibigay natin, hindi yan sa atin, hindi tayo nagmamayari yan. Kaloob din ng Diyos yan. Kaya lagi nating binabanggit yan tuwing nagbibigay tayo para paalalahanan tayo. Katiwala lang tayo ng Diyos. At ang bawat sa atin ay magbibigay sulit sa anumang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Bawat piso na ating ginastos, bawat oras na nasayang, bawat walang kabuluhang salita na binigkas, ipagbibigay sulit natin yan sa Panginoon. Ingatan natin ang ating mga puso. Again, hindi ko sinasabing masama yumaman dahil ang Diyos ang nagpapayaman. Pero kung sakali ito mga babala ng Panginoon. Iingat tayo. Sana nga, payamanin tayo lahat Pwede nga lang, di ba? At tayo makatulong. Ako, yan ang hangarin ng aking puso Mas nais kong ako'y tumulong kaysa ako yung tinutulungan. Mas nais ko na ako ang nagbibigay kaysa ako yung binibigyan. Ako yung tumatanggap, palagi na lang ganun. Sabi ng Panginoon, it is more blessed to give than to receive. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang mensahe sa ating mga puso. Tutuloy po natin ito mamaya.
Panginoon naming Diyos na makapangyarihan dakila sa lahat, salamat sa iyong mga salita. Napakaganda ng iyong mga aral, Panginoong Diyos. Kailangan namin to upang paalalahanan kami na maingatan namin ang aming mga puso sa lahat ng panahon at sa anumang oras, lalo na sa panahon ng kasaganaan. Una sa lahat, grateful kami and thankful, Panginoong Diyos, sa mga pagpapala ninyo sa amin, sa mga temporal blessings. Hindi lamang spiritual, kundi mga temporal blessings. Salamat at hindi nyo kami pinababayaan at iniiwan. Tapat kayo sa inyong pangako. Dalangin po namin naman na kalugdan nyo kami gamitin sa panahon ng kasaganaan. Gawin nyo kaming instrumento ng iyong pagpapala na huwag kaming maging makasanlibutan, maging karnal. Huwag namin uubusin ang kayamanan sa pagpapakasasa lamang ng kita ng laman. Bagkus, Panginoon Diyos, humantong to sa higit pang kabanalan at pagsunod namin sa inyo. Napakaraming dapat tulungan, napakaraming dapat alalayan sa mga kapatiran na hirap sa buhay, sa mga lingkod po ninyo, Panginoong Diyos, na nasa ministeryo na kailangan suportahan. Kaya kung kami man ay inyong pinagpala o pagpapalain, ay maalala namin itong inyong aral. Mag-iingat kami, ingatan namin mga puso, at kami po ay kasangkapanin po ninyo na maging daluyan ng inyong pagpapala. Maraming salamat sa inyong mga salita. Naway wag pong mawala ito at mawaglit sa aming mga puso at isipan. At patuloy namin itong pagbubulay-bulayan upang maintindihan pa namin ang lalim ng kahulugan ng inyong mga salita. Pagpalain yung bawat sa amin, Panginoon Diyos. Salamat sa mga temporal blessings. Salamat sa kung anong meron kami. Salamat sa lahat ng iyong kabutihan. Purihin kayo, Panginoon namin Diyos. Ang lahat nito aming dalangin, papurit, pasalamat sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Tapos ng ating banal na pagtitipon. Magandang umaga sa ating lahat.